Ano? Nakatitig ka na naman? Sigaw ng stepfather ni Ria at amoy alak ang hininga. Akala mo may ginagawa ka? Batugan. Hindi sumagot si Ria. Natutunan niya na yon na manahimik kapag nasa paligid ang asawa ng kanyang ina na si Joel. Kapag sumagot siya, mas lalala lang ang sitwasyon. Kapag umiyak siya, mas lalo lang sasakit para kay Ria. Lumapit si Joel na mabigat ang hakbang. Sumabit ang paa nito sa bangkong kahoy at muntik pang matumba. Visit! Sigaw nito saka biglang sinipa ang bangko. Napaatras si Ria. Mukhang siya na naman ang pag-iinitan nito. At hindi nga siya nagkamali roon. Bigla na lang hinila ni Joel ang braso niya. Nay! Malakas na tawag ni Ria. Si Tio Joel oh! Mabilis na lumabas ang nanay niyang si Gemma. Joel, anong ginagawa mo? Pinagbubuntunan mo na naman ang anak ko? Pwede ba? Kung malalasing ka, matulog ka na lang. Hindi yung manggugulot mananakit ka pa. Dahil sa bunganga ni Gemma, ito tuloy ang nasampal ni Joel. Namalaya niya na lang na sinasaktan na naman ng stepfather niya ang kanyang ina. Huwag mo ngang saktan ng nanay ko. Malakas na sigaw ni Ria. Siya tuloy ang napagbuntunan nito. Bumagsak siya sa sobrang lakas ng sampal. Kaya sinubukan na siyang harangan ng kanyang ina. Joel, ano ba? Huwag mong saktan ng anak ko. Bastos ang Ria na yan. Ako na yan at patitikimin ko ng sapak ng magtanda. Sobrang gulo na ng bahay nila. Natatanaw na niyang pinagtitinginan sila ng mga kapitbahay. Bago pa lang sila sa bahay na yon, pero yon at may eksena na naman. Mabilis siyang hinila ni Gemma papunta sa pintuan. Umalis ka muna. Alis! Sasaktan ka ni Joel. Nay! Umiiyak na sabi ni Ria. Alis na, bilisan mo! Wala siyang nagawa kundi ang umalis. Madilim ang kalsada at malamig para sa kanya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero sa bulsa niya, naroon ang mga barya na mayroon siya. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang gusto niya lang ay makalayo sa bahay na yon. Pakiramdam ni Ria, kapag bumalik siya ay sasaktan lang siya ni Joel. Sumakay siya ng jeep, umupo sa dulo at natulala na lamang habang nakakapit. Tinitigan niya ang ilaw sa labas habang lumalayo ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Bayad po, mahina niyang sabi at iniabot ang pera. Tiningnan siya ng driver sa salamin. Mag-isa ka lang iha. Tumango siya at sandali siyang tiningnan. Gayunpaman, hindi na nagtanong ang driver at hinayaan na lang siya. Sa unang gabi, natulog siya sa bangketa. Walang unan at walang kumot. Nakahanap siya ng karton at yon ang tinulugan niya. Ang langit ang kisame at gutom ang kasama niya. Sa ikalawang araw, nanghingi siya ng pagkain. Kuya, pwede po bang palimos? Umalis ka nga! Sa ikatlong araw, naghahanap na siya ng pagkain sa basura. Kinakain ang mga tirang pagkain ng mga tao sa paligid niya. Sobrang dungis niya na at naisip niya na pinabayaan na yata siya ng kanyang ina. Dahil sa gutom, natuto siyang makipag-agawan ng pagkain. Uy, sa akin yan! Sigaw ng isa pang batang pulubi. Una ko yung nakita! Sigaw ni Ria pabalik. Sa ika-4 na araw, natutunan niyang hindi lahat ng umiiyak ay tinutulungan. Sa sobrang lupit ng mga tao sa mga nahihirapan. Bukod sa nadidiri ang mga ito, wala naman talagang pakialam. Sa ika-5 araw, halos hindi na siya makalakad sa gutom. Sa ika-6, natuto siyang magnakaw ng tinapay na nakahilera sa istante ng bakery. Isang beses lang naman, pero umiiyak siya habang ginagawa yon. Sa kalsadang yon, natutunan ni Ria ang unang malaking aral ng buhay. Na hindi madaling maging mahirap. Na kung mabubuhay pa siya, hindi yun ang buhay na gugustuhin niya. Makalipas ang 2 linggo, parang tinanggap na ni Ria na sa kalsada na lang siya habang buhay. Pero isang araw,
Nahanap na siya ng nanay niyang si Gemma. "Anak, hinanap kita." Umiiyak nitong sabi at niyakap siya. "Pasensya ka na. Ngayon lang kita nahanap. Ang dami lang nangyari. Halika, sumama ka na sa akin." Malakas niya itong itinulak. "Ayoko. Bakit po? Pero panoorin niyo po ulit akong saktan? Pinabayaan niyo ako. Hindi mo ako mahal. Hindi mo ako hinanap agad." Natigilan ang kanyang ina at hinawakan pa rin siya. "Pasensya na. Marami lang talagang nangyari, Ria. Pero sumama ka na sa akin. Wala na si Joel. Iniwan ko na. Umalis na ako sa bahay na yon. May tumulong sa akin. Mas magiging okay na tayo ron. May bago kong kinakasama na mas maayos at mas tanggap tayong dalawa. Ilang buwan na ako nakikipagrelasyon kay Glenn nang hindi alam ni Joel. Kinuha niya na tayo kaya halika na. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Pababayaan ba naman kita anak kita? Halika na." Ayaw niyang sumama kasi alam niyang magiging impyerno na naman ang kanyang buhay. Subalit dahil sa sinabi ni Gemma, baka nga may pag-asa na hindi na bumalik sa ganoong buhay. Habang bumabalik sila, tahimik lang si Ria. Gusto niyang ipakita sa kanyang ina na nagtatampo siya. Maya-maya, sumuot sila sa isang eskinita pagbaba ng jeep. Nang nakapasok sa bagong tirahan, bumungad sa kanila ang isang lalaki na may 2 anak na babae na mas bata sa kanya. Ikaw ba ang anak ng nanay mo? Ikaw ba si Ria?" Tanong nito sa kanya. Tumaas ang mga kilay ni Ria. "Sino ka naman?" Peking tumawa ang nanay niya at bahagya siyang kinurot. "Pasensya ka na, Glenn. Oo, si Ria. Siya ang anak ko. Nahanap ko na siya. Sobrang naawa at nagsisisi kasi 2 linggo ng palaboy-laboy. Alam mo na naman ang nangyari. Sinasaktan kami ni Joel. Sana katulad ko, matanggap mo rin siya." Napangiti naman si Glenn. "Oo naman. Wala namang kaso sa akin kung may anak ka. May mga anak din naman ako. Huwag kang mag-alala. Magiging pamilya na tayo. Ang mga anak ko, mga anak mo na. At ang anak mo ay anak ko na rin." Simula ng araw na yon, naging maayos na naman ang takbo ng buhay nila. Mahirap pa rin pero nakakausad pa rin naman kahit papaano. Factory worker lang si Glenn at pinagkakasya ang sahod nito sa kanilang lahat. Sinisikap din itong mapag-aral sila at pantay-pantay ang pagtingin kahit hindi naman siya nito anak. Pero mahirap pa rin yon para kay Ria. Hindi ganoon ang buhay na pangarap niya. Nang nasa kalsada siya at nakakakita ng mga taong mayayaman, nasa loob ng kotse at magaganda ang damit, nag-ambisyon siya ng mga bagay na gusto niya. Kaya alam ni Ria sa sarili niya na gagawin niya ang lahat kahit anong mangyari. Makuha lamang ang ambisyon na yon. Grade 5 na si Ria nang mas tumimo sa kanya ang katotohanan na may mga batang ipinanganak na may lamang sa mundo. At may mga batang tulad niya na kailangang mangarap muna bago makaramdam ng kaunti. Tahimik siyang nakaupo sa last row ng classroom. Yakap ang lumang bag na kupas na ang kulay. Sa harap, masiglang nagkukumpulan ang grupo ng mga babae. Ang mga ito ang palaging napapansin, palaging may kwento, at palaging may bagong gamit. "Uy, tingnan niyo to!" Masiglang sabi ni Camille habang inilalabas ang bagong notebook. "Binilhan ako ni Mama kahapon. Ang ganda, di ba?" "Wow, kulay pink!" hiyaw ni Bianca. "May ribbon pa. Ang ganda ng sulatan." "Sa National Bookstore yan, no?" tanong ni Trina. "Oo, 3 nga yan eh. Isa sa math, isa sa English, isa sa Filipino." Pagmamalaki ni Camille. Napatingin sa Ria. Hindi niya namalayang nakatitig na pala siya. Nakikita niya sa itsura pa lang, pananalita at mga gamit. May kaya sa buhay ang mga kaklase niyang iyon. Nang dumating ang break, inilabas na ng mga ito ang magagandang baunan. Maayos ang pagkakalagay, may sariling lunch bag at masasarap ang mga ulam. Samantalang sa kanya, nakalagay lang sa plastic labo, simpleng plastic container lang at footlong na hinati lang ang ulam.
Ay, fried chicken ulit ako ngayon, sabi ni Joy. Sawa na nga ako dito. Mabuti nga 2 ulam ang pinapabaon ni Mama sa akin. Sarap naman, sagot ni Trina. Ako naman, afritada na niluto ni Lola. May dessert pa ako, dagdag ni Bianca sabay taas ng maliit na lalagyan. Gelatin at fruit salad, hatiin ko kayo. Naiiling na lang siyang tumayo. Sa labas na lang siguro siya kakain. Naiinggit lang siya sa pagkain ng mga kaklase niya. Halatang masasarap palagi ang pagkain ng mga ito. Halatang may effort at budget ang nagpapabaon sa mga kaklase niya. Hindi lang pagkain ang kinaiinggitan ni Rhea. Gusto niya rin kung anong gamit na mayroon ng mga ito. Kapag may bagong clip, bagong headband, bagong gamit sa school, pagkatapos siya ay wala. Nakakaramdam siya ng kaunting frustrations. Kinagabihan, habang naguhugas ng pinggan si Gemma, tahimik na lumapit si Rhea. Nay, ano yon? Sagot nito. Nay, pwede po bang bilhan niyo ako ng bagong baunan na may design? Lakas loob niyang tanong. Huminto sa pagkuskus si Gemma at humarap sa kanya. Ha? Baunan na may design? Para saan? Okay naman ang baunan mo dyan ah. Nay, ang pangit naman nun eh. Sagot ni Rhea dito. Magaganda po yung sa kanila. Hindi na nga minsan masarap ang ulam. Pangit pang baunan ko. Napabuntong hininga si Gemma. Rhea, pare-pareho lang naman yon. Baunan lang yan. Ang arte mo. Hindi po ako maarte. Mabilis na depensa ni Rhea. Gusto ko lang po. Gusto mong makisabay? Putol ng kanyang ina. Alam mo namang kapos tayo, di ba? Ang dami mo pang hinihiling. Huwag kang ganyan. Mas maarte ka pa sa mga anak ni Glenn. Hoy, si Glenn lang ang nagpapalamon sa atin. Huwag kang mag-inarte. Pasalamat ka nga at may baunan ka at may baon. Yung ibang bata na nasa bundok, wala silang makain. Pagkatapos ikaw, nagrereklamo lang rito na para bang sobrang hirap na ng pinagdadaanan mo. Tahimik na yumuko si Rhea. Humihingi lang naman siya ng mas magandang baunan, pero ang dami agad na sabi ng kanyang ina. Bakit ka ba ganyan? Dagdag pa ni Gemma. Bata ka pa, marunong ka nang mag-inarte. Mas bumaha ang inis sa kanyang dibdib. May kung anong naputol sa loob ni Rhea. Kaartehan ba ang paghahangad ng buhay na maganda at maginhawa? Sige na nga, wag na nga, naiinis niyang sagot. Binatukan siya ng kanyang ina. Hoy! Yung tono mo ha? Ang arte-arte mo talaga. Tigilan mo ako. Sa gabing yon, nakahiga siya sa kama na may inis na nararamdaman. Maarte palang mangarap, naiinis niyang bulong. Kapag mahirap ka, bawal ka palang humiling. Nakakainis. Bakit kasi ang hirap namin? Ilang linggo ang lumipas, ganun pa rin ang nararamdaman niya. Isang araw, may umupo sa tabi ni Rhea. Napatingin siya sa batang lalaki. Mukha itong may kaya, malinis ang polo, may tuwalya sa likod at amoy baby powder. Maayos ang buhok at may rilong maganda na uso ngayon. Ay, mahiyain ngunit magaan ang boses nito. Pwede ba ako dito? Oo, sagot ni Rhea. Ako si Marco, pakilala nito. Ikaw, anong pangalan mo? Sa ibang section ako pero palagi kitang nakikita. Rhea, ngumiti si Marco. Alam mo ba, ang galing mo sa math. Nung nagkaroon ng quiz bee, nakita kita na ang galing mong sumagot. Sana sa grade 6, maging magkaklase na tayo. Tumaas ang mga kilay ni Rhea. Bakit gusto mo akong maging classmate? Namula si Marco at sobrang tamis ng ngiti. Siyempre, ikaw kasi ang pinakamaganda dito sa school. Sana kapag kaklase kita next year, sana ikaw ang maging muse namin. Hindi na siya nagsalita pa. Sa kinikilos pa lang ni Marco, alam niyang crush siya nito. Bata pa naman si Rhea, nalalaman niya agad kung sino ang may gusto sa kanya at sino ang wala. Madalas kasing may umamin sa kanya o magbigay ng love letter. Siya palagi ang apple of the eye sa kanila ng mga nakaranas ng puppy love. Kinabukasan, may inabot si Marco sa kanya. Oh, para sa'yo. 3 tsokolate yon. Sa akin? Bakit mo ako binibigyan?
Galing si daddy ko. Pinadala niya. Kasi gusto ko lang nabigyan ka. Sagot ni Marco at matamis na ngumiti. Mula noon, araw-araw may ibinibigay si Marco sa kanya. Minsan barya, minsan tsokolate, o kung ano-anong gamit na alam nito na gusto niya. Mas madalas din itong dumikit sa kanya at magpapansin. Palagi rin siyang nakakalibre dahil sa pagpapa-impress nito. Hindi lang naman si Marco ang ganoon sa kanya. Marami rin siyang classmate na nagpapapansin at umaamin na siya ay crush. Pero si Marco lang talaga ang masasabi niyang malakas ang loob at talagang patay na patay sa kanyang atensyon. Ililibre kita ng pagkain, sabi nito minsan. Nahihiya ako, sabi ni Rhea. Kahit sa loob-loob niya, gustong-gusto niya talagang magpalibre. Kapag nilibre siya ni Marco, natitipid niya ang baon. Hindi pa siya gutom at nakakakain ng masasarap na pagkain. Hanggang isang araw, naglakas loob si Rhea na humiling ng mga bagay na ginugusto niya. Marco, sabi niya rito, ang ganda ng notebook mo. Ngumiti naman ito. Gusto mo? Marami pa sa bahay na katulad nitong sa notebook ko. Napangiti si Rhea. Talaga? Sige, kung hindi mo ginagamit, ibigay mo na lang sa akin. Ang ganda kasi ng sulatan tapos may designs pa. Kinabukasan, may bagong notebook na nga siya. May design at magandang sulatan. Sobrang tuwang-tuwa ang puso niya. At kahit noong Christmas party nila, nakatanggap din siya mula sa mga lalaking may crush sa kanya. Talagang sinasadya siya sa classroom. At ang pinakamagandang natanggap ni Rhea, ang magandang lunchbox na pinapangarap niya. Sobrang saya ko, Marco. Salamat dito sa lunchbox. Alam na alam ang gusto ko. Saad ni Rhea at hinalikan sa pisngi si Marco. Namula naman ito at nahihiyang tumawa. Masaya ako na nagustuhan mo, Rhea. Habang lumalaki ang ngiti niya, may unti-unting nabubuong ideya sa isip ni Rhea. Ganoon pala ang pakiramdam kapag may nagbibigay. Kapag may pera, madaling magbigay. Kapag mayaman ang lalaki o ang mga taong may gusto sa kanya, hindi niya na kailangang humingi sa kanyang ina. Tumingin siya sa sarili sa salamin isang gabi. Siguro, kailangan niyang manatiling gumanda. Siguro, kapag maganda siya, mas marami ang lalapit. At kapag may lalapit na mayaman, hindi na siya muling magugutom at makukuha na ang mga bagay na gusto niya. Bata pa si Rhea. Pero sa murang edad na yon, natutunan niya ang isang paniniwala na hindi niya alam kung kailan niya mababago o kung mababago pa ba niya. Na ang mayamang lalaki ang sagot sa kahirapan. At mula roon, unti-unting nagsimulang magbago ang pangarap ni Rhea. Simula ng araw na yon, na bukod sa pag-aaral, kung gusto niyang umangat agad, mayamang lalaki ang solusyon. Isang mayamang lalaki na gagawin siyang mundo. Isang mayamang lalaking kayang ibigay ang lahat ng gusto niya. High school na si Rhea at hindi na bata ang mga mata ng mga taong tumitingin sa kanya. Hindi na yon inosenteng paghanga lang. Hindi na yon simpleng crush. Alam na ng mga lalaki kung ano ang gusto ng mga ito. At alam na rin ni Rhea kung paano basahin ang tingin, ang kilos at intensyon ng bawat isa. Sa murang edad, sanay na siyang lapitan, purihin, ligawan, at piliin kung sino ang papayagan niyang manatili sa buhay niya. Rhea, mahinahon ngunit mabigat ang boses ni Gemma. Kanina pa ako nag-iisip kung paano ko to sasabihin sa'yo nang hindi tayo mag-aaway. Pero mukhang wala na talagang ibang paraan kundi diretsuhin ka. Napahinto si Rhea sa pagtanggal ng sapatos. Kagagaling niya lang sa school at mukhang sesermo na naman siya ng kanyang ina. Alam niya na kung saan patutungo ang usapan. Kung tungkol na naman yan sa mga lalaki, Nay, sagot ni Rhea at walang bakas ng takot o hiya. Sana wag na lang. Pagod ako galing sa school. Hindi ko kailangang makarinig ng sermon araw-araw. Huminga ng malalim si Gemma. Hindi ito simpleng sermon, Rhea. Ina mo ako. At araw-araw kitang nakikitang papalayo sa landas na sana ay inilalayo kita. Hindi ko sinasabing masama kang bata.
Ang sinasabi ko, mali ang ginagawa mo. Napakarami mong boyfriend, napakabilis mong magpalit, at parang wala ka namang pakialam kung ano ang magiging tingin ng mga tao sa'yo pagdating ng panahon. Napatawa si Rhea. Isang maikling tawa na walang saya kundi panunuya. Tingin ng mga tao? Kailan pa po naging mahalagang tingin ng mga tao sa buhay natin? Noon bang pinabayaan niyo akong masaktan? Noon bang wala tayong makain? O noon bang kailangan yung humanap ng lalaking sasalo sa atin para lang mabuhay? Parang sinuntok sa sikmura si Gemma sa itsura nito. Hindi mo naiintindihan. Ginawa ko ang lahat ng yon dahil wala akong choice. Dahil may anak ako. Dahil kailangan kong mabuhay ka. Hindi dahil ginusto kong umasa. Hindi dahil ipinagmamalaki ko yon. Tumayo si Rhea at hinarap ang ina. Ako, may choice ako at ginagamit ko yon. Hindi ako tulad nyo na pumapatol sa kahit sinong lalaki. Pinipili ko ang may kaya. Pinipili ko ang may future. Pinipili ko ang makakatulong sa akin na hindi na muling maranasan ang gutom, ang kahihiyan at ang pagiging walang-wala. Nagpapalit lang naman ako ng boyfriend kasi mga siraulo ang iba. Huwag ka na lang mag-alala, Nay. Ganito ako pero ingat na ingat din naman ako sa sarili ko. Mukha akong malandi at kaladkaren pero wais ang utak ko, Nay. Namutla si Gemma at bahagyang lumapit sa kanya. Akala mo ba ganun lang kadali ang lahat? Akala mo ba hindi ka masusugatan? Akala mo ba hindi ka magsisisi? Babae ka. Kaya ikaw ang mawawalan kung binabalandra mo sa mga lalaki ang sarili mo. Kapag nalaman ng isang lalaking seryoso na marami ka nang naging boyfriend, na palipat-lipat ka, sa tingin mo rerespetuhin ka pa niya? Sa tingin mo kahit sabihin mo na hindi ka nagpapagalaw ngayon, malinis pa rin ang tingin sa'yo? Anak, hindi ganyan ang utak ng mga lalaki. Napakuyom ang kamao ni Rhea. Wala namang alam ang nanay niya sa kanyang totoong saloobin. Inaamin niya naman na malandi siya. Pero ginagamit niya yon para sa ikaka-benefit niya. Hindi lang basta landi ang pinapairal niya, kundi ang utak na mayroon siya. Napairap si Rhea. Hindi ko kailangan ng respeto ng lalaking mahirap. Hindi ko kailangan ng pagtingin ng lalaking walang may bibigay sa akin kundi pangako. Ang kailangan ko seguridad, Nay. Buhay na hindi ko na kailangang mamalimos. Palibhasa, hindi niyo alam kung anong pinagdaanan ko nung bata pa ako, noong mga panahon na mamalimos ako. At kung para makuha ko yon, gagamitin ko ang ganda ko. Bakit hindi? Regalo to sa akin at iniingatan ko pa rin ang sarili ko, Nay. Hindi ako basta-basta. Alam ko ang limitasyon ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Halos umiiyak na sagot ni Gemma. Sa ginagawa mo, parang ibinibenta mo ang sarili mo kahit hindi pa man. Ginagawa mong puhunan ng ganda mo, Rhea. Kapag nawala yan, kapag may mas bata, mas maganda, ano nang matitira sa'yo? Matagal na natahimik si Rhea bago muling nagsalita. Alam niyang lumilipas ang ganda, kaya nga ginagamit niya ng maayos. Ngumisi si Rhea at umupo sa orokan na upuan. Kung mawawala ang ganda ko balang araw, sigurado akong wala na rin ako sa kahirapan. Dahil sa edad ko pala ngayon, sisiguraduhin kong nakaangat na ako. Hindi ako tutulad sa inyo na umasa dahil wala ng choice. Ako umaasa dahil yun ang choice ko. Para sa kanya, napaka-impokrita ng kanyang ina. Pareho lang naman silang gumagamit ng ganda. Pareho lang silang umaasa sa lalaki. Ang kaibahan nga lang, mayaman na mayaman ang gusto niya. Si Gemma, kung sino lang at basta mapakain sila ng 3 beses sa isang araw ay okay na para dito. Hinding-hindi siya kailanman makokontento roon. Hindi naman yon ang buhay na kanyang pangarap at gustong habulin habang buhay. Ilang linggo ang lumipas at dumating ang usapang prom. Sobrang pinag-uusapan yon sa school at excited na ang lahat. Isa pa nga siya sa mga kasali sa kotilyon. May choice naman na tumanggi roon, pero sumali pa rin siya kahit alam niyang pabonggahan ng gown doon. Bukod doon, partner niya si Eric na minamata niyang maging boyfriend. Kaya dapat talaga siya ang pinakamaganda sa araw na yon. Hindi pwedeng simple lang, mariing sabi ni Rhea habang nakaupo sa sala. Hindi na ako sasali next year.
Kasali ako sa kotilyo, Nay. Kaya dapat bongga talaga. Hindi ako papayag na ako ang pinaka-tsakarat doon. Napailing si Gemma. Ria, prom lang yan. Pumayag na nga kami ni Glenn. Okay na yung simpleng infinity dress. Nay, hindi pwede. Nanlaki ang mga mata ni Ria at biglang na-stress sa gown na gustong arkilahin para sa kanya. Natigilan siya sa paglilinis ng kuko niya sa paa. Hindi ako pupunta ron ng ganun lang. Nay, sasayaw ako kasama ng iba. Sure akong naglalakihang ball gown ng suot ng mga yon. Kailangan kong makisabay, Nay. Hindi ako magmumukhang mahirap na parang kinawawa. Yung partner ko na si Eric, nag-send sa akin ng picture ng susuotin niya. Ang ganda, syempre kailangan kong bagayan yon. Hindi pwedeng hindi kasi damay siya sa pagiging tsakarat ko doon kapag nagkataon. Ayokong mapag-usapan. Ayokong pagtawanan. Gusto kong kapag pumasok ako ron, alam nilang hindi ako basta-basta. Narinig yon ng anak ni Glenn na si Mika. Nakatayo pala ito sa may pintuan. Arte-arte mo talaga, te. Hindi naman tayo mayaman. Akala mo kung sino ka. Biglang tumayo si Ria at hinarap ito. Hindi kita hinihingan, kaya huwag kang makialam. Saka hindi ka kasi maganda, kaya hindi mo nararamdaman ang nararamdaman ko. Hoy! Saway ni Gemma sa kanya. Ano ba? Siraulo ka ba? Bakit mo inaaway ang kapatid mo? Hindi naman niya talaga kapatid sina Mika at Ann. Mga stepsister niya lang ang mga ito. Pakialam niya ba? Totoo naman na hindi kagandahan ng mga ito. Alam niya rin na medyo may insecurity sa kanya si Mika. Dahil mas maputi, mas makinis at mas maganda siya. Hindi rin matanggap na kahit malandi siya, may ibubugan naman ang utak niya. Sa bahay na yon, siya palagi ang nag-uuwi ng awards at laging kasali sa top. Pero ikaw ang gumagastos ng pera ng tatay ko. Si tatay ang nagpapakain at nagtatrabaho rito. Kaya huwag kang mag-inarte ng ganyan. Balik pa ni Mika. Akala mo naman may patago kung makademand ka ng ganyan. Yung perang hinihingi mo kay nanay, kay tatay lang naman din ang galing. Inis na inis niyang tiningnan si Mika. Mga bata pa lang, hindi niya na talaga ito nakasundo. Sobrang maldita at parang tatandang dalaga na sa sobrang sama ng ugali. Kaya hindi din magustuhan kasi palaging nakasimangot. Pagngiti na nga lang ang ikakaganda nito, hindi pa magawang ngumiti. Sure na sure siya na kapag tumungtong ng 20s si Mika, sobrang dami na agad ng wrinkles, lalo nang naging pangit. Bago pa lumala, nagsalita si Glenn na kabababalang ng hagdan. Tama na, naririnig ko kayo sa itaas. Nagising ako sa boses nyo. Sige, sa prom na yan. Kung dyan ka sasaya, ibibigyan ko. Ayoko nang may gulo. Pero hayaan mo na, nakakahiya. Okay lang sa kanyang simpleng gown. Kontra ni Gemma. Sinamaan ng tingin ni Ria ang kanyang ina. Pinagbibigyan na nga siya, kokontra pa talaga. Mabait ang kanyang amain. Kapag umahon siya sa hirap, babayaran niya ang utang na loob niya rito. Kinausap ni Glenn si Mika at niyakap. Kinausap nito ang sariling anak na nakabusangot pa rin. Hayaan mo na. May budget naman ako. Arkilahin niyo ang gustong gown ni Ria. Pagbigyan na para matapos na. Saad pa ni Glenn. Kinurot siya ng kanyang ina. Ang kapal talaga ng mukha mo kahit kailan. Isang beses na lang ha. Hindi ka na makakaulit. Last mo na yan. Pasalamat ka't mabait ang tatay Glenn mo. Napangiti si Ria kahit na masakit ang kurot. Okay lang yan. Gown lang naman ang gastos. Sa makeup at buhok, ako nang bahala. Kaya ko na yun. Wala naman talagang problema sa stepfather niya. Simpleng factory worker lang ito, pero naging mabuting ama ito at pantay-pantay ang tingin sa kanila. Kaya kahit hindi sila ganoon ka-close, sa puso at isip niya, talagang tinuring niya rin na tatay si Glenn. At kahit na may inis siya sa kanyang mga stepsister, iniisip niya na lang na away magkakapatid na talaga yon na hindi maiwasan. Lalo na at mga babae sila at magkakaiba ang mga ugali. Dumating ang araw ng prom na matagal niya nang hinihintay. Naging abala na siya sa pag-aayos umaga pa lang. Kailangan ay sobrang ganda niya para mapansin ng lahat at siya ang maging prom queen. Grabe,
Mahina niyang sambit habang inaayos ang kinulot niyang buhok. Tinipid pero maganda pa rin. Kabugera ng taon. Umismid naman si Mika. Arte talaga? Napatingin sa kanya si Gemma na nasa gilid ng kwarto. Maganda ka anak. Sobrang ganda mo. Sana lang, hindi lang hanggang dyan. Natawa naman si Rhea. Nay, may nakalimutan ka. Maganda ako pero may utak din. Hindi mo sure? Wala ka lang tiwala sa akin. Kalmahan nyo lang, Nay. Hindi naman ako pokpok na magpapatira lang sa Gedli. Malandi ako pero hindi ako bumubuka kaagad. Sanay na ang nanay niya sa kanyang bunganga. Sanay na ang pamilya niya. Hindi na siya sinasaway kasi ganoon na yata talaga ang kanyang pagkatao. Ayaw niyang masira ang araw na yon ng sermon kaya dinadaan niya na lang sa ganoon. Pagdating niya sa venue, parang huminto ang mundo niya. May mga matang napalingon, may mga bibig na napanganga. May mga bulungang hindi na maitago. Si Rhea yun, 'di ba? Grabe, lalong gumanda. Ang lakas ng dating niya. Kasama niya si Eric na matangkad, maayos ang suot at halatang galing din sa may kaya. Hawak siya nito sa bewang habang naglalakad sila papasok. Rhea! Mahina ngunit may paghanga sa boses ni Eric habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Aminin ko na ikaw ang pinakamaganda rito. Kahit sino pang tanungin mo. Napangiti si Rhea at bahagyang hinigpitan ang hawak sa braso nito. Sabi ko sa iyo, Eric, hindi ako pumupunta sa ganitong event para lang makisabay. Pumupunta ako para mangibabaw. Maya-maya ay nagsimula na. Sumayaw sila sa kotilyon. Bago kumain at nagkaroon ng kanya-kanyang ganap, nagbotohan na para sa prom king at prom queen. At masaya ang kanyang puso dahil isa siya sa mga nominado. Para sa ating prom king, it's none other than Eric Dacera, bulalas ng MC. Pumalakpak si Rhea habang pinagmamasdang umakyat ng stage si Eric. Nang ilagay dito ang sash at corona, mas lalo itong pumogi sa kanyang paningin. And for our prom queen, come to the stage and join our prom king, Miss Rhea Jamaica Mendez. Nang banggitin ang kanyang pangalan, halos mabingi siya sa sigawan. Tumayo siya ng dahan-dahan at labis ang ngiti sa mga labi habang sinusuotan ng corona at sash. Nanatili sila sa harap at ginawa ang first dance as prom king and queen. Sinabi ko sa'yo, bulong niya kay Eric habang nakangiti sa lahat. Ako to, hindi ako basta-basta. Ikaw ang prom king, kaya sinigurado ko na ako ang magiging prom queen. Pagkatapos nilang makoronahan, kanya-kanyang party na. Sila nanatili na munang nakaupo at nagpapahinga. Nakaupo siya sa upuan, samantala ay nakaharap naman ang upuan ni Eric sa kanya. Nakatingin ito at ang lapit ng mukha. Doon sila sa side na medyo tago para hindi makita ng teachers ang landian nila. Rhea, matagal na kitang gusto. Ang ganda mo tapos ang talino pa. Hindi ka rin KJ sa maraming bagay. Pwede ba kitang maging girlfriend? Malumanay na tanong ni Eric sa kanya. Ngumiti ng matamis si Rhea. Kung papayagan kita na maging boyfriend ko, Eric, hindi madali. Mataas ang standards ko. Handa akong abutin yon. Mabilis nitong sagot. At naniwala siya roon. Alam niya naman si Eric kapag nagkakaroon ng girlfriend. Nakita niya na ito sa mga naging ex-girlfriend kung gaano kagalante. Kaya gusto niyang maranasan din yon. Sa loob ng 5 buwan, nabuhay si Rhea sa pakiramdam na kontrolado niya ang lahat. May dates, may gifts, may pasyal na hindi niya kailangang pag-ipunan. Tuwing may gusto siya, sapatos, bag, pabango, isang banggit lang kay Eric at binibigay agad nito. Malaki kasi ang allowance ng binata dahil sa amang may kaya na sinusustentuhan ito. Saan ka na naman pupunta? Tanong sa kanya ni Gemma nang makitang bihis na bihis siya kahit araw ng linggo. Abala siya sa paglalagay ng kaunting makeup. Gagala, Nay. Makikipag-date ako sa boyfriend ko. Napailing si Gemma. May boyfriend ka na naman. Umayos ka, ha? Huwag ka lang talagang uuwing buntis at masasabunutan kita ng sobra. Tanggal yung anit mo sa akin.
Natawa naman si Ria. Nay, ang OA mo talaga. Hindi yan. Nilagyan ko ng padlock ang panty ko. Bago pa siya makaalis, nakatikim pa siya ng batok sa kanyang ina. Nagulo tuloy ang buhok na Ria. Ganoon sila ni Gemma na parang magtropang nagbabangayan. Gayunpaman, paulit-ulit man siya nitong pagalitan at paulit-ulit man niya itong sagutin, mahal naman nila ang isa't isa. Kapag dehado siya, ipagtatanggol siya ni Gemma. Kahit may pamilya na, mas higit pa rin siya kay Glenn at sa mga stepdaughters nito. Wow, may flowers pa talaga. Salamat. Siya nga pala, anong gagawin natin? Tanong ni Ria kay Eric. Napangiti naman ang binata habang naglalakad sila sa may sakayan. Magsina tayo. Tapos kakain sa gusto mong restaurant. Kapag may oras pa, ikaw ang bahala sa gusto mo pang gawin. Agad na nagningning ang mga mata ni Ria. Mag-shopping na lang tayo kung ganon. Sa chat, 'di ba? May binabanggit ako sa'yo na gusto kong damit. Ang lakas ng amats ko ron, Eric. Ibili mo ako, ha? Medyo nag-alangan ang mukha ni Eric. Hindi ba kapapabili mo lang sa akin ng makeup mo nung nakaraang linggo? Maubos na kasi ang allowance ko, babe. Laylo muna tayo sa mga regalo. Sa mga date naman, pwede naman tayong gumastos pero yung tama lang. Baka kasi pagalitan ako ni mama kapag naubos ko yung allowance ko. Hindi naman ako sobrang yaman. Umaasa pa lang ako sa sustento ng papa ko. Next time, bibilhin natin. Promise. Medyo nawala ang excitement ni Ria dahil doon. Pero nagpakita pa rin siya ng ngiti at marahang tumango. Sige, promise mo yan ha? Ibibili mo ako? Palagi niyang sinasabi sa mga naging boyfriend niya na giving gifts ang gusto niyang matanggap na love language. Kapag hindi natugon, naghihiwalay na agad sila. Kaya nga siya nagbo-boyfriend para makuha ang mga gusto niya. Pagkatapos ay hindi naman pala matutugunan yon. Pero dahil na rin sa ugaling yon, kahit matalino at maganda siya, marami rin talaga ang hindi natutuwa sa kanya. Isang gabi, inimbitahan siya ni Eric sa bahay nito. May inuman daw kasama ang buong tropa. Ayos lang naman sa kanya. Sanay na siyang magpakita sa ganoong eksena. Hindi talaga siya pinapayagan ng kanyang ina pero dahil matigas ang ulo niya, wala rin talaga itong magagawa. Pero hindi niya inaasahan ang mangyayari sa mismong araw na yon. Sino ba namang mag-aakala na aawayin pala siya ng nanay ni Eric? Ikaw? Sigaw nito, diretso ang tingin kay Ria. Ikaw palang girlfriend ng anak ko? Natahimik ang mga kasama nila. Napatingin sa kanya ang mga kaibigan ni Eric. Ang ilan ay may ngisi at ang iba ay nag-aabang. Para bang alam na alam ng mga ito ang mangyayaring yon at hindi na agad natutuwa si Ria. Opo, maayos na sagot ni Ria kahit kumakabog ang dibdib. Ako po si Ria. Talaga lang ha? Sagot ng ginang at masama na ang tingin sa kanya. Mukha kang ang pera. Kaya pala araw-araw may pabili ka sa anak ko. Bag, sapatos, damit. Akala mo may patago. Akala mo mayaman kami para sustentuhan ang arte mo. High school student ka pa lang pero may ugaling manggagamit ka. Nanlaki ang mga mata ni Ria. Hindi po ako. Tumahimik ka. Sigaw ng ginang sa kanya. Akala mo hindi ko alam? Naririnig ko kayo ng anak ko. Kung ano-anong hinihingi mo. Hindi mo mahal ang anak ko, ginagamit mo lang siya. High school pa lang din ang anak ko pero kung makapagpagastos ka, parang asawa kang nabuntis ah. Tumingin siya kay Eric. Umaasang ipagtatanggol siya pero nakayuko lang ito. Eric, nanginginig niyang tawag. Sabihin mo naman sa nanay mo na hindi totoo yan. Hindi niya gusto ang mga nangyayari. Masyado siyang napapahiya. Hindi naman sobrang mga mahal ang hinihiling niya. Sinanay din siya ni Eric na mas spoiled sa mga regalo. Kaya bakit parang kasalanan niya lang? Hindi makatingin si Eric. Baka naman pwedeng sa labas. Ano, kakampihan mo pa yan? Sigaw ng ina nito. Ako ang nanay mo kaya makinig ka sa akin. Hindi kita pinalaking magpakatimang sa babaeng pera lang ang habol. May tumawa sa tropa nila. Kumuyom ang mga kamao ni Ria.
Hindi na siya natutuwa sa nangyayari. Parang gusto niyang manampal sa pagpapahiyang ginagawa ng mga ito sa kanya. Grabe ka naman, Ria, sabi ng isang tropa ni Eric. Libre dito, libre doon. Parang ATM si Eric ah. Parang napaso ang buong katawan niya sa hiya. Parang biglang nawala ang lahat ng ganda at confidence niya. Hindi na siya sumagot. Tumayo siya, kinuha ang bag at aalis na sana. Pero habang papalabas, tumigil siya sa pintuan. Huminga siya ng malalim at humarap sa lahat. Tandaan niyo tong mukhang to, mariin niyang sabi. Ngayon, tinatawag niyo akong mukhang pera. Ngayon pinagtatawanan niyo ako. Pero darating ang araw, yayaman din ako. At sa araw na yon, kayo ang mahihiyang tumingin sa akin. Tinawanan lang siya ng mga ito kaya mas lalo siyang nakaramdam ng inis. Lumabas na lang siya ng bahay na yon na may luha sa mata. Yun ang unang beses na napahiya si Ria. Sa gabing yon, unang beses niyang naramdaman na hindi sapat ang ganda para protektahan siya. Pero imbes na umatras, lalo siyang tumibay at mas naging makapalang mukha. Laitin man siya ng lahat, wala na siyang pakialam. Hindi na siya muling magiging walang-wala. Kahit anong mangyari, yayaman si Ria. Pagkatapos ng mga nangyari, wala nang usap-usap o naging closure sa kanila ni Eric. Basta naghiwalay na lang sila. Naghanap ito ng ibang girlfriend. Si Ria naman, nagkaroon ulit ng maraming manliligaw. Gayunpaman, medyo naglaylo dahil nakagraduate na sila ng high school. Malapit na silang mag-college at kailangan niyang gumawa ng paraan para makapasok sa magandang university. Anong dun ka papasok? Naiinis na naman ang nanay niyang si Gemma sa kanya. Hindi ba't sabi mo nakapasa ka dyan sa State University? Oh, okay na. Walang bayad doon. Ano't gusto mo sa mas malaki at private na university? Magastos na nga ang college, gusto mo pang maging mas magastos. Dinadalihan mo na naman ako ng kaartehan mo. Sinundan ni Ria ang nanay niya na nagsasampay. Nay, kung dyan lang ako papasok, mga mahihirap lang ang makikita ko. Paano ako makakahanap ng mayamang lalaki? Sinamaan siya ng tingin ni Gemma at binatukan na naman siya. Hoy, babae, mag-aral ka ron. Hindi maghahanap ng boyfriend. Tigilan mo ako ha. Puro lalaki na lang ang nasa isip mo. Ang gawin mo, mag-aral ka ng mabuti at maghanap ka ng magandang trabaho. Mag-aaral naman po ako, Nay. Pero mahirap yun, sakang tagal-tagal. Lalaking mayaman lang ang mag-aangat sa akin. Ayaw niyo bang magkasawa ako ng mayaman in the future? Kapag umahon naman ako sa hirap, aahon din naman kayo. Napakamot sa Gemma sa batok na para bang stress na ito sa mga pananaw niya sa buhay. Gusto ko na magkaroon ka ng maayos na asawa at magandang pamilya. Pero hindi lang naman yun na makikita sa mayamang lalaki. O kung gusto mo ng mayamang lalaki, makakakita ka rin naman sa school na papasukan mo. Maghanap ka na lang ng lalaki na kasabay mong lalago. Yung sa tingin mo na aasenso sa buhay kapag tumagal. Umismid si Ria. Hindi siya ganoong klase ng babae. Hindi siya ang tipo ng karelasyong maghihintay sa pag-asenso ng partner niya. Paano siya ibibaby at i-spoil kung pareho silang mga walang pera? Hindi pwede sa kanya yon. Yun nga lang, parang hindi naiintindihan ng nanay niya ang kanyang nais ipunto. Sabagay, ano pa bang aasahan niya? Palagi nga siya nitong pinapagalitan. Pero kahit na ganoon si Gemma sa kanya, hindi pa rin siya sumusunod sa mga paalala nito. Pinapabayaan na lang din naman kasi siya sa kanyang mga desisyon. Pero Nay, ano nga? Tayong na ba kayo na sa mas mahal ako na school pumasok? Hirit pa ni Ria. Napatili siya at tumakbo nang tapunan siya ni Gemma ng isang tabo ng tubig. Kung ayaw mo nang mag-aral, bahala ka sa buhay mo. Napaka-arte mo. Kung ayaw mo doon sa State University, di wag. Pinag-aaral ka na ni Glenn. Nakakahiya ka talaga. Umayos ka ha. Sasabunutan talaga kita, Ria. Huwag mo kong hintaying magalit. Hindi na ako nakikipagbiruan sa'yo. Dahil hindi mapagbigyan ng gusto, wala rin talaga siyang nagawa, kundi ang pumasok sa State University na ayaw niyang pasukan.
Nag-aaral naman siya ng mabuti. Yun nga lang, walang sobrang yaman. Anak ng CEO na may mamahaling sasakyan. Iritang-irita siya sa mga kaklase niya. Hindi na rin muna siya nagkaroon ng boyfriend kahit may mga schoolmate siyang may kaya naman. Hanggang sa isang babae ang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang araw sa eskwelahan, papalabas siya ng building matapos ang isang mahabang lecture. Nang biglang may maramdaman siyang banayad na pagkabangga sa tagiliran niya. Nakita niya ang isang babaeng bahagyang nawala ng balanse. Ang tungkod nito ay muntik ng mabitawan at sa loob ng ilang segundo, bumagsak ito sa sahig. Halatang nagulat at napahiya. Ay, sorry girl. Mabilis na sambit ni Rhea kahit alam niyang hindi naman niya kasalanan. Agad siyang yumuko, inilahad ang kamay at tinulungan ang babae na makatayo ng maayos. Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Sandali lang, huwag kang tatayo agad. Baka nahihilo ka pa? Ngumiti ang babae sa kanya. Okay lang ako. Habang inaayos ni Rhea ang mga gamit na nalaglag sa sahig, bigla siyang natigilan. Isa-isang pumasok sa paningin niya ang mga gamit ng dalaga. Isang wallet na halatang gawa sa mamahaling leather. Isang planner na may gintong emboss ang pangalan. Isang tumbler na alam niyang hindi nabibili sa ordinaryong tindahan. At higit sa lahat, ang bag nitong branded. Habang tinutulungan niya itong pulutin ang mga gamit, inoobserbahan niya ng mabuti. Hindi yun peke, hindi yun class A. Totoo yun na mamahalin talaga. Napatingin siya sa babae. Halos hindi maitago ang gulat sa mukha nito. Sorry ha, pero totoo ba to? I mean, branded yung bag mo? Kasi kung hindi ako nagkakamali, sobrang mahal niyan. Bahagyang tumawa ang babae. Oo. LV bag ko to at paborito ko. Regalo ng mommy ko. Sabi niya, kung may isang bagay man daw akong dadalhin araw-araw, dapat matibay at maayos. Saka rin, hindi ako gumagamit ng mga fake bags. Napakurap si Rhea. Hindi dahil sa bag, kundi sa paraan ng pagkakasabi nito na walang halong pagyayabang. Walang pagpapakitang gilas, parang normal lang na bagay ang ganoong karangyaan dito. Ganun ba? Nasambit na lang niya at pilit na inaayos ang ekspresyon. Pasensya kung medyo matanong ako, hindi lang kasi common dito sa campus ang makakita ng estudyanteng may ganyang mga gamit. Ngumiti ulit ito. Curious ka lang, okay lang yon. Oh wait, sabi ni Rhea at kusang nag-alok ng tulong. Saan ka ba pupunta? Kung paakyat ka, sasamahan kita. Mukhang mahirap umakyat mag-isa para sa'yo. Napabuntong hininga ang babae at may halong hiya. Actually, oo. May klase pa ako sa 4th floor. May elevator naman pero madalas nasisira. At kahit gumagana, may mga araw talaga na nahihirapan ako. Samahan na kita? Walang pag-aalinlangan na sabi ni Rhea. Hindi naman ako nagmamadali. Saka parang mali namang pabayaan kita. Naglakad sila ng dahan-dahan at magkatabi. Habang si Rhea ay sinasabay ang hakbang sa bagal ng babae. Habang umaakyat sila, doon na nagsimula ang mas mahabang usapan. Ako nga pala si Rhea. Pakilala niya matapos ang ilang hakbang ng katahimikan. First year, ikaw? Lovely? Sagot ng dalaga at may malambing na ngiti. Second year, hindi ko kabisado lahat ng mukha rito. Pero ikaw parang hindi ka mahirap makalimutan. Ang ganda mo kasi. Napangiti si Rhea at bahagyang umangat ang baba. Ganun ba? Oo, maganda talaga ako. Lovely, pwede bang magtanong? Kasi mukhang, hindi sa panghuhusga ha, pero mukhang mayaman ka naman. Bakit dito ka nag-enroll? I mean, kung ako ang may pera, hindi ako pipili ng State University. Hindi nagulat si Lovely. Parang inaasahan na nito ang tanong na yun. Marami na rin nagtanong yan at hindi naman mali ang iniisip mo. Kaya ko namang pumasok sa private university. Actually, may slot na ako nun. Pero may best friend kasi ako rito na gusto kong palaging kasama. Napatingin si Rhea kay Lovely at mas naging interesado. Matagal na kaming magkasama, pagpapatuloy ni Lovely. Mula high school, ayokong mag-isa.
at ayaw ko rin siyang iwan. Alam kong kaya niyang mag-aral mag-isa pero may mga takot akong hindi sinasabi sa iba. Kaya pinili kong sumama. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto ko. Hindi agad nakaimik si Rhea sa lahat ng dahilan na inaasahan niya. Scholarship, prinsipyo, charity. Hindi pumasok sa isip niya ang ganoon kasimpleng sagot. Ang bait mo naman, nasabi na lang niya at may halong pagtataka. Nandito ka talaga para sa best friend mo? Mas maintindihan ko pa kung boyfriend mo na ayaw mong mawalay. Pero best friend talaga? Tomboy ka ba? May hidden feelings ka ba? Ngumiti si Lovely. Hindi. Wala akong tinatagong nararamdaman para sa kanya. Parang kapatid ko na rin kasi ang best friend ko. Choice ko to. Masaya ako kapag kasama ko siya. Bago pa makasagot si Rhea, biglang may tumawag mula sa dulo ng hallway. Lovely, nandyan ka na pala. Alam kong nahirapan ka na naman. Isang babae ang lumapit. Maayos ang suot, may kumpiyansa ang tindig at halatang sanay na sanay sa presensya ni Lovely. Natural itong humawak sa braso ni Lovely. Heto pala si Rhea. Pakilala ni Lovely sa best friend nito. Tinulungan niya ako kanina. Kung hindi dahil sa kanya, baka nandun pa rin ako sa baba. Sinulyapan siya ng kaibigan nito. Salamat. Walang anuman, sagot ni Rhea at pinilit na ngumiti. Gusto sana niyang sabihin na gusto niyang maging kaibigan ni Lovely. Gusto niyang ipagpatuloy ang usapan. Pero hindi niya alam kung paano ipapasok ang sarili niya sa pagkakaibigan ng dalawa. Kaya nanahimik na lang siya. Nang matapos ang klase mula sa malayo, nakita niya si Lovely na sinundo ng isang mamahaling sasakyan. May driver na bumaba, magalang na binuksan ang pinto at inalalayan itong pumasok. Nakita rin niya ang best friend nito na masiglang sumunod. Parang sanay na sa ganoong eksena ng buhay ni Lovely. At doon, sa gitna ng campus na minsan niyang kinamuhian, may kung anong gumalaw sa loob ni Rhea. Paano kung ang babaeng yon ang tulay sa buhay na matagal niya nang hinahabol? Mukha namang umaayon nga ang tadhana sa kanya. Ilang buwan lang ang lumipas, nagkaroon ng isang pangyayari na aayon sa mga ginugusto niya. May isang umaga na pagpasok niya sa campus, may kung anong pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. 3 araw na niyang hindi nakikita si Lovely na kasama ang best friend nito. Nung una, binaliwala lang ni Rhea. Baka late lang, baka absent, baka may sakit. Hindi naman sila close, wala naman siyang karapatang magtanong. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nagiging malinaw sa kanya na hindi nakasama ni Lovely ang kaibigan nito. Isang hapon, nadatnan niya si Lovely sa may garden ng campus. Nakatingin ito sa kawalan at parang sobrang lalim ng lungkot. Hi! Maingat niyang bati. Pwede ba akong umupo? Dahan-dahang tumingin si Lovely sa kanya. Ikaw pala, Rhea. Okay lang, sige, maupo ka. Umupo si Rhea sa tabi nito. Ilang segundo silang nanahimik at sa katahimikang yon, mas lalong naramdaman ni Rhea ang bigat na bumabalot kay Lovely. Matagal ko nang napapansin. Alam kong hindi ko dapat pakialaman, pero parang may mali. Kung ayos lang sa'yo, pwede bang magtanong? Hindi mo na kasama ang best friend mo? Bakit? Hindi agad sumagot si Lovely. Humigpit ang hawak nito sa tungkod. Wala na siya. Namatay na siya eh. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Rhea. Kahit hindi niya personal na kilala ang best friend ni Lovely, medyo na-feel bad siya para rito. Malandi siya, oportunista at manggagamit. Pero hindi naman siya humihiling ng kamatayan ng ibang tao. 1 linggo na, sagot ni Lovely at napabuntong hininga. Biglaan nga eh. Aksidente lang daw. 1 gabing pauwi na siya. Sabi niya bibilisan lang niyang uwi para maabutan pa niya ako sa chat. Hindi na siya umabot. 1 tawag na lang ang natanggap ko. Hindi mula sa kanya kundi mula sa ospital. Tapos, sunod-sunod na lang ang mga salitang ayokong marinig. Natahimik si Rhea. Hindi niya alam kung ano ang tamang sabihin. Hindi siya sanay sa ganoong mga sandali. Kaya nga, nagawa na lang niyang makinig. Alam mo,
Putol ni Lovely at halata ang lungkot sa mga mata nito. Sanay akong tulungan ng mga tao dahil sa kondisyon ko. Sanay akong may umaalalay. Pero siya lang ang hindi kailanman nagparamdam na pabigat ako. Nangingilid ang luha sa mga mata nito. Hindi na nakatiis si Rhea. Bahagya siyang lumapit at hinawakan ang kamay nito. Lovely, sabi niya rito at tiningnan ito ng mabuti. Hindi ko alam ang tamang sasabihin para gumaan ang pakiramdam mo. Hindi rin ako magaling sa pagdamay. Pero hindi mo kailangan mag-isa. Kahit hindi tayo sobrang close, nandito lang ako. Pwede ako makinig, pwede kitang samahan. Hindi ko kayang palitan ng nawala sa'yo. Pero ayoko maramdaman mo na mag-isa ka ulit. Sa wakas, bumigay si Lovely. Isang patak ng luha ang pumatak. Sinundan ng isa pa hanggang sa tuluyan na itong umiyak sa harap niya. Pagod na ako. Pag-amin nito sa pagitan ng mga hikbi. Pagod na akong magpanggap na okay lang ako. Pagod na akong umiti sa klase. Gusto ko lang naman siya ulit makasama. Gusto ko lang naman bumalik sa dati, Rhea. Hindi nag-atubili si Rhea. Inilapag niya ang kamay nito sa likod ni Lovely. Hinagod niya ang likod ng dalaga. May agenda siya pero nakakaramdam din naman siya ng awa para dito. Hindi kita iiwan, sabi niya ng masinsinan. Kung gusto mong manahimik, sasamahan kitang manahimik. Kung gusto mong magsalita, makikinig ako. Kung gusto mong umiyak, okay lang. Hindi kita huhusgahan. Mula noon, parang naging natural na ang presensya ni Rhea sa tabi ni Lovely. Kapag may libreng oras, hinahanap niya ito. Sinasamahan niya sa cafeteria kahit hindi siya gutom. Hinihintay niyang matapos ang klase kahit pwede naman siyang umuwi kaagad. Tinutulungan niya itong umakyat kapag sira ang elevator. At kapag napapagod ito, hindi niya minamadali. Isang beses, habang nakaupo sila sa library, biglang nagsalita si Lovely. Bakit mo to ginagawa? Hindi mo naman obligasyon. Hindi naman kita binabayaran. Hindi rin naman kita inuutusan. Napangiti si Rhea. Isang ngiting hindi niya madalas ipakita. Hindi ko rin alam sa simula. Siguro kasi alam ko kung anong pakiramdam ng maiwan. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng walang sumasalo kapag bumabagsak. Ayoko maramdaman mo yon. Alam mo ko, naranasan kong maging palaboy sa kalsada dati. Mag-isa lang ako noon at hindi ko alam ang gagawin. Ikaw mag-isa ka ngayon kaya ayokong maranasan mo. Mukha ka pa namang mahilig dumepende sa ibang tao. Tumingin sa kanya si Lovely ng matagal. Salamat. Ngumiti na lang siya. Di magkaibigan na tayo? Oo. Sagot nito at bahagyang natawa. Magkaibigan na tayo. At sa sandaling yon, alam ni Rhea na sa wakas, nakuha niya na ang loob ni Lovely. Hindi sa pamamagitan ng ganda, hindi sa pamamagitan ng lalaki, kundi sa pamamagitan ng pagiging nandoon sa oras na pinakakailangan nito. Hindi pa niya alam kung saan siya dadalhin ng pagkakaibigang yon, pero alam niyang may nabuksan na naman na pinto ng oportunidad para sa kanya. Rhea, biglang sabi ni Lovely habang inaayos ang hawak sa tungkod nito. Kung wala ka namang gagawing mamaya, gusto mo bang sumama sa bahay namin? Hindi ako sanay umuwi ng mag-isa lately. Tahimik kasi masyado. Sandaling natigilan si Rhea. Parang kusang nagliwanag ang loob niya kahit pinanatili niyang kalmado ang mukha. Hindi siya basta-bastang inaanyayahan sa bahay ng mayayaman. Kadalasan, hanggang mall o sa coffee shop lang. Ang bahay, ibang antas na yon ng tiwala. Okay lang ba talaga? Tanong niya, kunwari ay nagdadalawang isip. Ayokong makaabala. So ka nakakahiya? Bagay bang mahirap na tulad ko sa bahay ninyo? Ngumiti ng banayad si Lovely. Hindi ka abala. Mas gusto ko ngang may kasama. Saka gusto kitang ipakilala kay mommy. Sumakay sila sa sasakyan na sumundo kay Lovely. Kahit driver, may uniform. Kaya alam niyang mayaman talaga ang bago niyang kaibigan. Si Rhea, nakaupo sa likod, pilit hindi nagpapahalata ng paghanga. Pero ang mga mata niya ay hindi mapakali.
Mula sa malinis na interior, sa amoy ng mamahaling leather, hanggang sa tahimik na biyahe na parang walang pakialam sa traffic ng mundo. Pagdating nila sa gate, doon pa lang, hindi na napigilan ni Rhea ang bahagyang paghinga ng malalim. Malaki ang bahay at mayaman ang dating. May bakod na elegante ang disenyo. May guardhouse, may driveway na kayang magkasya ang ilang sasakyan. At nang bumukas ang gate, mas lalo siyang namangha. Grabe, hindi niya napigilang sambit. Si inyo to? Tumawa si Lovely. Oo, dito ako lumaki. Dito ka nakatira? Sure akong kaya mong mag-aral kahit pa sa ibang bansa. Bakit hindi mo na lang dinalang best friend mo dati sa school na mas maganda? Ngumuso naman si Lovely. Actually, ang totoo niyan, gusto ko lang din talaga ng ibang environment. Anak ng maid ang best friend ko. Sa public siya pumapasok since elementary. Kaya nang mag-college ako, gusto ko sanang matry kung paano pumasok sa public school. Bala ko hanggang first year lang ako doon. Dapat mag-enroll na ako sa ibang university na gusto ni mommy para sa akin. Wala na siya, kaya bala ko na talaga. Pero naging kaibigan kita. Kung lilipat ako ng ibang university, gusto mo rin ba? Ako nang bahala sa expenses mo. Oo. Agad na sagot ni Rhea. Kasi yun talaga ang gustong-gusto niya. Pangarap ko talagang makapag-aral sa magandang universidad. Kung alam mo lang, please isama mo ako ha. Hulog ka ng langit. Please. Natawa naman si Lovely sa kanya. Sige, sabay na tayong mag-asikaso ng mga requirements natin. Hindi na mawala ang ngiti niya sa mga labi. Pangarap niya sa mga ganoon klaseng eskwelahan dahil doon lang naman siya makakakita ng mayamang lalaki. Hindi siya makapaniwala sa kabaitan ng dalaga. Habang tinitingnan niya si Lovely, nangako siyang magiging mabait na kaibigan dito sa abot ng makakaya niya. Ikaw lang mag-isa dito? I mean, only child ka, diba? Tanong pa ni Rhea. Tumango naman si Lovely. Oo, ako lang. Sa loob-loob ni Rhea, may bahagyang kumurot. Only child, mayaman at mahal ng mga magulang. Lahat ng wala siya ay nasa babaeng ito. Pagpasok nila sa bahay, sinalubong agad sila ng malamig na hangin mula sa centralized aircon. Napahinga siya ng malalim sa sobrang ganda ng loob. Lovely, anak, may boses na tumawag mula sa sala. Isang ginang ang lumabas. Simple pero halatang mamahalin ang suot. Mukha itong mabait at palangiti. Mommy, sabi ni Lovely at bahagyang umiti. Nandito na kami. Lumapit ang ginang at agad hinaplos ang buhok ni Lovely. Kumusta ka anak? Hindi ka ba napagod sa biyahe? Okay lang po, sagot ni Lovely. Mami, siya po si Rhea, bagong friend ko sa school. Napatingin ang mommy nito kay Rhea at ngumiti. Ah, ikaw pala si Rhea. Kinikwento ka ni Lovely. Ako si Selena. Magandang hapon po, Tita Selena. Salamat po at pinapunta niyo ako. Walang anuman, sagot ni Selena. Masaya nga ako at may kasama si Lovely. Lalo na ngayon na nawalan siya ng best friend. Pero bago pa masundan ng usapan, biglang tumunog ang cellphone ni Selena. Saglit itong tumingin sa screen at agad nagbago ang ekspresyon. Mula ngiti, naging seryoso ang mukha nito. Excuse me, sasagutin ko lang ang tawag na to. Sabi nito at bahagyang lumayo. Hindi sinasadya ni Rhea na makinig, pero malakas ang boses ni Selena at may halong frustration. Sabi ko sa inyo, hanapin nyo. Hindi pwedeng wala lang. Hindi basta-bastang nawawalang isang tao na parang bula. Gamitin niyo ang lahat ng koneksyon kasi siya lang ang susi para mahanap ko si Claire. Ayokong makarinig ng hindi niyo na naman nahanap. Ilang taon na. Lumalaki na siya at hindi ko alam kung saan pa siya hahanapin. Napansin ni Rhea ang bahagyang paninigas ng katawan ni Lovely. Sumimangot ito, masama ang tingin at parang may gustong sabihin pero pinigilan lang ang sarili. Bahagya siyang nagtaka sa reaksyong yon, subalit pinagsawalang bahala niya na lang. Mommy? Mahinang tawag ni Lovely pero hindi nito pinansin. Hindi ako papayag. Patuloy ni Selena sa cellphone. Kailangan niyo siyang mahanap.
Nagbabayad ako sa inyo ng maayos. Kung hindi nyo magawa, papalitan ko na kayo. Pagkababa ng tawag, huminga ng malalim si Selena at bumalik ang maamong mukha. Pasensya na, may inasikaso lang. Okay lang po. Mabilis na sagot ni Rhea. Kahit sa loob-loob niya, maraming tanong ang nagsisiksikan. Napansin niyang hindi na nagsasalita si Lovely. Tahimik lang ito at parang masama ang loob. Hindi na nagtanong si Rhea. Wala siyang alam sa pamilya ng mga ito. Baka isipin pa nitong masyado siyang tsismosa. Lumingon sa kanya si Lovely na agad naglihis ng usapan. Rhea, gusto mo bang makitang kwarto ko? Doon muna tayo habang inaayos ni Mommy ang dinner. Sure, agad na sagot ni Rhea. Umakyat sila sa hagdan na malapad at may carpet. Pagbukas ng pinto ng kwarto ni Lovely, literal na napahinto si Rhea sa paghinga. Maliwanag at sa gilid, isang walk-in closet na halos kasinlaki ng kwarto nila sa bahay. Grabe, Lovely. Ngumiti lang si Lovely. Pasok ka. Pagpasok niya sa closet, parang pumasok siya sa ibang mundo. Mga damit na maayos ang pagkakaayos at naka-color code pa. Mga bag na alam niyang nakita lang niya dati sa magazine. Sapatos na hindi niya kailanman mahahawakan sa department store. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Rhea at sobrang namamangha talaga. Ito yung mga pinapangarap ko lang dati. Lahat ng meron ka. Wala naman ako. Umupo si Lovely sa isang maliit na sofa sa loob ng closet. Hindi ko naman masyadong iniisip yan. Yung iba dyan, regalo lang talaga sa akin. Pero minsan, naiisip ko, kahit gaano karami ang gamit ko, may mga bagay pa rin kulang. Tumingin si Rhea sa dalaga. Gusto niyang tumawa pero hindi niya ginawa. Kasi, paano pa ito makakaramdam ng kakulangan sa ganoong kagandang buhay? Nang mag-dinner sila, mas lalo siyang namangha. May mahabang mesa, maayos ang kubyertos at may kasambahay na tahimik na naghahain. Habang kumakain, nabanggit ni Celine na isasama siya sa pag-e-enroll sa mas malaki at mahal na university. Okay lang naman anak. Kung gusto ni Rhea, bakit ang hindi? I'm just happy na may kaibigan ka ulit. Saad ng ina ni Lovely at lumingon naman sa kanya. Rhea, wala kasing masyadong kaibigan itong si Lovely. Since elementary, mailap siya sa mga tao dahil sa mga nangbubuli sa kanya. Pero wala na yon kasi ngayon, medyo naging palaban na siya. Salamat sa pagsama sa kanya, Rhea. Malaking bagay itong ginagawa mo para sa kanya. Habang kumakain, natutuwa ang puso ni Rhea. Yun ang buhay na gusto niya. Yun ang mundong gusto niyang mapasok. Gayunpaman, habang nakaupo siya roon, sa gitna ng marangyang hapunan, malinaw sa kanya ang isang bagay, na hindi yon ang mundo na pinanggalingan niya. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung hanggang saan siya handang lumakad para mapasa kanya ang ganoong klaseng buhay. Katulad ng pangako sa kanya ni Lovely, nakalipat na nga siya sa mas malaki at mayamang university. Nang makapag-enroll, hindi siya makapaniwalang nangyayari na talaga ang pangarap niya. Hoy, anong sinasabi mong lumipat ka ng school? Gulat na tanong ni Gemma. At ano yung nasa idealize mo? Daang libro per sem yan na. Paano ka nakapag-enroll? Baka mamaya nagpupokpok ka na dyan. Naiirita niya namang tiningnan ang kanyang ina. Nay, ang OA, hindi yan. May bago akong BFF. Sobrang yaman, Nay. Gusto niyang may kasama siya, kaya siyang nagpupondo sa pag-aaral ko. Sobrang yaman niya talaga, as in, na parang simpleng libre lang ang pagbabayad ng tuition fee ko sa kanya. Nang gagamit ka ng tao? Gulat na tanong ni Gemma. Napairap siya habang naglalagay ng blush on. Ewan ko, Nay. Pero nakaka-benefit ako sa kanya kaya iingatan ko siya bilang kaibigan ko. Nay, hindi naman ako sobrang samang tao, no? Ganitong ugali ko pero mabait naman ako kahit kaunti. Saka medyo naawa rin ako sa kanya. Pilay pa naman siya, Nay. Totoo ang awa na nararamdaman niya. Hindi na yon pakitang tao lang. Nang tinanong niya kasi ito, sinabi nito na wala na talagang pag-asang gumaling pa si Lovely. Maaring nagtitake advantage siya sa yaman ng dalaga.
Pero kapag nadehado ito, gusto niya rin talagang ipagtanggol. Subalit minsan, hindi rin sigurado si Rhea sa sarili niya. Nagbabago rin kasi ang kanyang mga desisyon, depende sa sitwasyong napasukan niya. Sa mga lumipas na buwan, naging matiwasay na nga ang pag-aaral niya. Kaibigan niya pa rin naman si Lovely. Ibang trip nito, mas gustong magstay sa mga tahimik na lugar at mag-aral. Siya naman, habol na magkaroon pa ng maraming kaibigan. Kaya syempre, may iba rin naman siyang naging mga kaibigan na mahilig sa gimmick. Para sa kanya, pagpapalawak yun ang koneksyon para mas marami siyang makilala na mayaman. Hi, Rhea! Mahangin na bati sa kanya ng isang binata na mukha pang kaninang nakatingin sa kanya at inaabangang lumabas ng room. Kumunot ang noo ni Rhea. Kilala ba kita? Natawa naman ito at umakto na parang nasasaktan. Ouch! Sinasaktan mong feelings ko. Hindi mo ako matandaan. Nagkakilala tayo sa birthday ni Sam. Ako yung sumasayaw sa likod mo. Addison ang name ko. Namilog ang bibig ni Rhea. Naalala ko na. Ikaw pala yon? Sorry, hindi ko na naalala. Hindi niya naalala kasi may iba siyang minamatang lalaki noong gabing yon. Pero habang tinitingnan niya si Addison, naisip niyang hindi na rin naman ito masama. Mukhang type siya kaya hindi niya na kailangang maghabol ng iba. Hindi mo siguro ko tipo, kaya hindi mo maalala ang pangalan ko. Nakangising tanong ni Addison. Tumawa naman si Rhea at bahagyang lumapit dito. Kung gusto mo talaga ako, galingan mo pang magpapansin. Hindi ako mahirap makuha basta ipakita mong kaya mo ako. Napahalakak si Addison at mataman siyang pinagmasdan. Simula ng araw na yon, nagsimulang manligaw ang binata. Pakiramdam niya, hindi ito magtatagal sa kanya. Para kasing playboy din. Gayunpaman, nakita niyang nagseseryoso talaga ito sa kanya. Talagang pareho lang silang intense at wild sa mga bagay-bagay. Pero sa gitna ng lahat ng yon, nakilala niya pa ng lubusan si Addison. Sa kabila ng mapaglaro nitong pagkatao, nagkukubli ang lalaking naghahanap lamang naman ng atensyon. Kaya habang tumatagal, ang goal niya na magkaroon ng asawang mayaman, nababahira na lang talaga ng totoong damdamin. Gusto mong mag-shopping? Tanong sa kanya ni Addison. Umiling siya kaagad. Medyo nakonsensya na sa mga mamahaling regalo na binibigay nito. Hindi na, may binigay ka pa naman sa akin ng nakaraan. Okay na yon. Tumaas ang mga kilay ni Addison. Kung kailan naging girlfriend na kita, saka ka naman parang biglang tumatanggi sa mga regalo ko. Bakit, may problema ba? Wala naman. Wala lang akong gusto ngayon. Wag na rin tayong kumain sa mamahaling restaurant. Masyadong mahal. Mahina niyang sabi rito. Muling natawa ang binata. Seriously? Anong problema mo? Hindi siya makasagot. Hindi niya rin alam kung ano ang problema niya. Ang alam niya lang, unti-unti nang nagbabago ang pananaw niya sa buhay. Parang ngayong tumatanda na siya at bahagyang nagmamature sa mga bagay-bagay. Pakiramdam niya ay hindi tama ang mga ginagawa niya. Wala lang. Kasi nakaka-guilty lang kapag gumagastos ka ng mahal sa akin. Pag-amin ni Rhea dahil yun naman talaga ang totoo. Natahimik si Addison habang naglalakad sila. Maya-maya, hinila siya nito palapit at tumigil sila sa paglalakad. Binalaan ako ng mga kaibigan ko tungkol sa'yo. Namamaos na sabi ng binata. Napasinghap si Rhea at bahagyang napayuko. Talaga? Na social climber at gold digger ako? Alam ko naman yon. Totoo naman kasi. Pero wala naman akong pakialam doon, Rhea. Hinaplos nito ang pisngi niya. Hindi mo naman mauubos ang pera ko. Hindi rin kita hahayaang ubusin ang pera natin in the near future. Isa pa ibang Rhea ang pinakita mo sa akin. Ang totoong ikaw ang nakita ko at minahal ko. Binago mo ko, kaya yung pang-spoil ko sa'yo sa mga bagay na gusto mo. Maliit na halaga lang yun kumpara sa pagmamahal mo sa akin. Hayaan mo nang sinasabi ng iba. Kaya kitang i-handle. Hindi ako natatakot kahit marami silang sinasabi tungkol sa'yo. Napapikit si Rhea at dinama ang lahat ng sinabi ni Addison. Hindi siya makapaniwala na makakaramdam pa siya ng ganoon. Akala niya,
Pera lang ang mahalaga sa buhay. Akala niya, kapag may mayaman siyang boyfriend ay okay na ang lahat. Pero mas higit pa pala roon ang hindi niya pa natutuklasan. Yun nga lang, mukhang kung kailan kaya niya nang makontento sa mayroon siya, saka naman siya paglalaruan ng tadhana. Anak, saan ka pupunta? Bakit bihis na bihis ka? Tanong ni Gemma sa kanya. Napalingon siya dito at matamis na ngumiti. Pupunta lang po sa bahay ni Lovely, Nay. May party daw po. Engagement party. Alam niyo naman, mga mayayaman, may mga ganong nalalamang pakulo. Matagal siyang pinagmasdan ng kanyang ina at tumabi pa sa kanya. Anak, gusto mo pa rin bang maging mayaman? Napatingin siya rito pagkatapos maglagay ng hikaw. Nay, gusto ko pa rin namang maging mayaman kasi mahirap ang naging buhay natin. Pero sa ngayon, Nay, nang makilala kong boyfriend kong si Addison, ngayon ko lang na-realize na kaya ko palang makontento, na kaya ko palang isipin ng ibang bagay bukod sa pera. Bumaha ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina. Ria, pasensya na anak. Patawarin mo sana ako. Po? Para saan naman, Nay? Bahagya siyang natawa. Ano po bang problema? Bakit parang ang drama niyo ngayon? Nag-away po ba kayo ni Tatay Glenn? Umiling si Gemma at pinilit na ngumiti. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Alam kong hindi naging perpekto ang pagpapalaki ko sa'yo, pero sana alam mo na minahal kita sa abot ng makakaya ko. Nasisira man ako dahil sa mga desisyong ginagawa ko, sinisikap ko pa rin na hindi ka maiwan kasi anak kita. Kahit minsan, parang kumare lang ang tingin mo sa akin. Hindi niya napigilang humalakhak. Alam ko naman yan, Mare. Hindi ka tayo tulad ng ibang mag-ina pero alam ko namang mahal mo ko. At mahal din kita, Nay. Kaya kong gawin lahat o kaya makipagpatayan pa para sa'yo. Binatukan agad siya ni Gemma. Loka, ewan ko sa'yo, magpahatid ka. Baka may mangbastos na naman sa'yong tambay. Kung hindi ka makakauwi, doon ka na matulog. Huwag ka lang uuwing buntis. Malakas siyang tumawa. Wala naman dun si Addison, Nay. Sa kanya lang ako magpapabuntis. Inirapan siya ni Gemma at pumasok na sa sariling silid. Maya-maya ay umalis na rin naman siya para pumunta sa engagement party ni Lovely. Gaya ng kanyang inaasahan, napakaraming mayayaman doon. May mga lumalapit sa kanya pero magalang niya nalang nginingitian. Noon, hindi siya makontento. Kapag may nakita siyang mas mayaman kumpara sa boyfriend niya, gagawa siya ng paraan para magpalit agad. Pero ngayon, wala na siyang ganoong intensyon. Ang tanging gusto niya lang makasama palagi ay walang iba kundi si Addison. Kontento na siya rito at hindi na maghahanap ng iba. Gayunpaman, paano niya gagawin yon kung hindi naman talaga siya para sa mundo nito? Nandiyan na sila, saad ng nasa tabi niya. Napatingin agad si Ria nang lumabas si Selena, ang isang pares ng mag-asawa. Si Lovely at ang isang binatang pamilyar na pamilyar sa kanya. Addison? Usal niya sa pangalan nito habang nakatitig sa binatang seryoso at wala man lang bahid ng saya ang mukha. Good evening everyone. Thank you for coming. Nagsasalita sa microphone si Selena pero wala na siyang maintindihan sa mga sinasabi nito. Basta nang i-anunsyo nito na si Addison ang fiancé ni Lovely, parang gumuho ang mundo niya. Hindi, suminghap si Ria at nanginginig ang mga kamay. Hindi pwedeng sila? Napalunok si Ria. Bigla niyang naalala ang mga kwento ni Lovely. Sinabi nito sa kanya na matagal na nitong gusto ang lalaking ipapakasal dito. Si Ria ang girlfriend, siya ang mahal, pero anong laban niya sa mundo ng mayayamang iyon? Nabitiwan ni Ria ang baso ng champagne na hawak niya. Malapit lang siya sa mga ito, kaya nang mabasag, napatingin agad ang mga ito sa kanya. Walang reaksyon ang matatanda. Si Lovely, matamang nakatingin sa kanya habang nakataas ang kilay. Si Addison naman, parang gustong lumapit sa kanya pero wala itong magawa. Kaya bago pa mapahiya sa lahat, tumakbo na siya palayo roon. Ayaw niyang magmukhang ewan. Nang makalabas, sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya.
Deserve ko siguro to. Tinanggal niya ang heels para makatakbo pa ng maayos. Ang ambisyosa mo kasi, Ria. Yan tuloy ang napapala mo. Nang makauwi, nagulat ang pamilya niya dahil maaga siyang dumating. Nag-aalala ang mga ito nang makitang namumugto ang mga mata ni Ria. Ayaw niyang sumagot sa mga tanong ng mga ito. Mabuti at hinayaan na lang siyang maging mapag-isa. Uy, te, nasa labas ang boyfriend mo. Ano ba? Papapasukin ba yon? Tanong ni Mika sa kanya. Napabalikwas agad si Ria ng bangon. Huwag mong papasukin. Sabihin mo, umuwi na. Ayoko siyang makausap. Doon na siya sa fiancé niya. Natawa naman si Mika. Seryoso ba yan, te? Hindi ka mga agaw? Mayaman ang boyfriend mo, di ba? Pangarap mo? Umismid naman si Ria. Well, na-realize ko nang ambisyosa ko pala masyado para magkaroon ng mayamang boyfriend. May fiancé na siya at nakakainis pa. Yung babaeng tinuring kong kaibigan. Si Lovely na dahilan kung bakit nasa magandang school ako pumapasok ngayon. Ano namang laban ko ron? Sige nga. Paano ko ipaglalaban niyang si Addison kahit mahal ko? Pareho silang mayaman. Gusto rin siya ni Lovely. Di naging kontrabida na naman ako. Tinawanan lang siya ng walang hiya niyang stepsister. Ate, kontrabida ka naman talaga. Masama kayong ugali mo since birth. So ano, papauwi na ba ni tatay? Parang desididong makausap ka eh. Parang hindi aalis hanggat hindi ka nakikita. Napakagatlabi si Ria. Oo, paalisin mo na. Katulad ng utos niya, pinaalis na ng mga ito si Addison. Sumilip siya sa bintana mula sa itaas. Nakita niyang tanggal ng suit nito, mukha itong binagsakan ng langit at lupa. Nang kinausap ng kanyang tatay Glenn, mas lalo namang naging malungkot ang mukha ng binata. Sa huli, wala itong nagawa kundi ang umalis. Hindi niya na rin naman gaanong nakita si Addison sa mga sumunod na araw. Sem break na rin kasi at nagbakasyon sila sa probinsya ng kanyang tatay Glenn. Hindi niya sinasagot ang mga text at tawag ng binata. Kaya kahit papaano, nakahinga siya mula sa mga bagay na bumabagabag sa kanya. Naghahanap ka ulit ng school? Tanong sa kanya ni Gemma nang malapit na ulit ang pasukan. Marahang tumango si Ria. Oo, Nay. Mukhang hindi na ako popondohan ni Lovely pagkatapos ng nangyari. Gusto kong lumayo sa kanila. Ayokong makigulo sa mga mayayamang katulad nila. Saka nakakahiya na rin. Magsisikap na lang ako para yumaman. Hindi na ako aasa sa ibang mayaman para lang umangat ang buhay ko. Sinapo ni Gemma ang ulo na para bang ito ang mas namomroblema sa mga problema niya. Dinaan na lang ni Ria sa tawa ang sakit na nararamdaman. Siguro, ganun talaga ang buhay niya. Baka sign na lahat ng yon para hindi niya habulin ang buhay na para sa kanya. Pero paano siya mapapanatag kung may isang tao na sa kanya ay naghahabol? Ano ba, Addison? Naiinis niyang tanong nang humarang ito sa dinaraanan niya. Ano ginagawa mo rito? Umalis ka na nga. Pero ayaw siyang pakawalan ng binata. Kailangan nating mag-usap. Binigyan lang kita ng space pero wala akong ibang inisip kundi ikaw. Please, kausapin mo ako. I miss you. Tumindig ang balahibo niya sa batok dahil sa epekto ng mga salita nito. Addison, tapos na tayo. Ayoko na. May fiancé ka na. Kayo ang bagay ni Lovely. Lalayo na lang ako. Ayoko ng ganito. Ayokong makigulo sa mayayamang katulad ninyo. Noon, gustong-gusto ko ng mayaman. Pero ngayon, na-realize ko na sobrang komplikado mo palang mahalin. Pakiramdam ko, hindi ako magkakaroon ng peace of mind sa'yo. Umawang ang bibig ni Addison at hinawakan ng mahigpit ang mga braso niya para hindi siya makawala. Ayaw mo na ba sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita pero ayoko ng ganitong magulong buhay. Ipaglalaban kita. Bulalas ni Addison na ikinagulat ni Ria. Kaya kitang ipaglaban. Ikaw ang pipiliin ko. Pwede nila akong itakwil. Pwedeng talikuran ako ng pamilya ko. Pero ikaw ang pipiliin ko. Ikaw ang paninindigan ko. Mawala na lahat ng to. Huwag ka lang. Nangilid ang mga luha ni Ria at napaatras. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Pipiliin mo ako? Mas pipiliin mong maghirap?
Tumulo ang mga luha ni Addison at parang hirap na ang kalooban. Bakit hindi mo ba ako kayang piliin nang hindi ako mayaman? Siya naman ang bumagsak ang mga luha at bahagya itong sinapak sa dibdib. Mukha bang may pakialam pa ako sa yaman na meron ka? Mahal kita pero ayoko ng ganito. Ayokong talikuran mo ang pamilya mo para lang sa akin. Ayokong dumating ang panahon na magsisi ka dahil nahihirapan ka. Mukha akong pera pero ako, sanay ako sa hirap. Kaya kong tumagal na maging dukha habang buhay. Eh ikaw, sa tingin mo kaya mo? Kaya mo na walang lahat ng yamang kinagisnan mo? Kaya ko! Walang pagdadalawang isip na sabi ni Addison sa kanya. Kayang-kaya ko, Rhea. Kayang-kaya natin. Magtiwala ka lang sa akin. Oo, sanay ako sa yaman pero kung kasama kita, kakayanin ko lahat. Magtatrabaho ako, mag-aaral tayo habang nagtatrabaho. Abutin natin ang mga pangarap natin. Hindi natin sila kailangan. Hindi na napigilan ni Rhea ang mga hikbi. Tinakpan niya na lang ang mukha niya. Nang yakapin siya ni Addison, mas lalo siyang naging emosyonal. Hindi siya makapaniwalang may isang lalaking kaya siyang piliin ng ganoon. Simula ng araw na yon, pinili na nga siya ni Addison. Pinanindigan siya nito ng sobra. Nasaksihan niya kung paano ito itakwil at tinalikuran ng sariling pamilya. Pero walang pakialam si Addison at pinili pa rin siya hanggang sa huli. Sigurado ba kayo na gusto niyong mag-live-in? Tanong ni Gemma sa kanila. Seryoso na yan? Kung balak niyong makapagtapos ng pag-aaral at tulungan ng isa't isa, kakayanin niyo ba? Saka wag muna kayong magbabalak na magkaroon ng anak. Mahigpit na hinawakan ni Addison ang kamay niya. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin po namin ang dapat naming gawin. Basta hayaan niyo lang po kami. Pinapangako ko po sa inyo na hindi kami maliligaw ng direksyon ni Rhea. Napangiti si Rhea at pinagmasdan ang kanyang boyfriend. Hindi siya sobrang buting tao, pero nagpapasalamat pa rin siya na sa sobrang pinagpala siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Natigilan lang silang lahat nang may kumatok sa gate. Ang kanyang tatay Glenn ang nagbukas ng pinto at pinapasok ang mga bisita. Pero napatayo silang lahat nang makita ang isang lalaki at ang ina ni Lovely na si Selena. Tita Selena, ano pang ginagawa niyo rito? Gulat na tanong ni Rhea. Mabilis namang kumilo si Addison at nilagay siya sa likod nito. Iniisip siguro na may gagawing masama sa kanya ang ginang o pagsasalitaan siya ng masama. Lumingon si Selena sa nanay niyang si Gemma. Ikaw ba si Gemma? Suminghap ito at kumunot ang noo. Anong ginagawa mo rito? Bumaha ang pag-asa sa mukha ni Selena. So, kilala mo ako? Kilala mo talaga ako? Tumingin ito sa paligid at tumigil ang tingin nito sa kanya. Suminghap si Selena at nagtagal ang tingin kay Rhea. Napayuko naman siya. Wala siyang lakas ng loob na harapin ito. Pakiramdam niya, pagsasalitaan siya nito ng masama dahil sa mga nangyari. Hindi niya naman ito masisisi dahil nadihado ang anak nitong si Lovely. Muling lumingon si Selena sa kanyang ina. Gemma, ang tagal kong hinahanap ang anak ko. Hindi ko alam kung saan siya dinala ni Wilson. Ikaw na lang ang huli kong pag-asa. Parang awa mo na. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Claire. Saan niya dinalang anak ko? Umiwas ng tingin si Gemma. Hindi ito makapagsalita at halatang kinakabahan. Nang magkatinginan sila, bumaha ang takot sa mukha nito. Agad siyang lumapit kay Gemma. Nay, wala siyang kahit na anong ideya na may ugnayan ang nanay niya at ang nanay ni Lovely. Hindi niya rin alam na may hinahanap na anak si Selena. Pero hindi siya makapaniwala nang desperadong lumapit sa kanya si Selena. Ikaw? Ikaw bang anak namin ni Wilson? Umaasang tanong ni Selena at hinawakan pa siya. Ikaw bang Claire ko? Bahagya siyang umatras at nagulat sa sinabi nito sa kanya. Ano po? Hindi po ako, anak po ako ng nanay ko. Ano po bang sinasabi niyo? Teka lang, naguguluhan ako. Oo, siyang anak niyo ni Wilson, Selena. Bigla ang sambit ni Gemma na nagpatigil ng mundo niya. Nay, ano ba yan? Umawang ang bibig ni Rhea.
Pero diretso ang tingin ni Gemma kay Selena. Anak mo siya. Tinago ko siya at hindi na binigay sa'yo. Kasi wala ka namang kwentang ina. Hindi ba't iniwan mo ang mag-ama mo para lang abutin ang mga pangarap mo? Nay, naguguluhan niyang tawag dito. Lumingon na sa kanya si Gemma na naluluha na. Pasensya na anak. Pasensya kung hindi ko sinabi sa'yo. Hindi kita anak. Anak ka ng boyfriend ng kaibigan ko. Namatay sila sa aksidente kaya ako na ang kumupkup sa'yo. Tinuring kitang sarili kong anak. Hindi kita ibinigay sa totoo mong ina kasi yun ang gusto ni Wilson. Tumulo ang mga luha ni Rhea. Napailing siya at hindi makapaniwala habang tiningnan ang kanyang ina. Mahirap lang sila. Maraming nangyari sa buhay ni Rhea para isipin na parang teleserye ang kwento ng kanyang buhay. Pero ngayong sinasabi sa kanya ang totoo, para siyang biglang inahon sa putikan na alam niyang kinamulatan niya. Anak, umiiyak na sabi ni Selena. All this time, ikaw palang anak ko? Ikaw si Claire. Alam kong marami akong pagkukulang. Iniwan ko kayo ng papa mo pero sobra akong nagsisisi. Nang kaya ko na hinanap kita pero nahirapan akong hanapin ka. Hindi ko alam at wala akong lead kung saan ka iniwan ni Wilson. Anak, I'm sorry. Hayaan mo akong makabawi sa'yo. Sinapo niya ang ulo habang tumutulo ang mga luha. Hindi ko maintindihan. Nay, bakit niyo sinasabi sa akin to? Pasensya na anak. Hinawakan ni Gemma ang braso niya. Natatakot lang ako na mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. At kapag nalaman mo kung sino ang tunay mong ina, baka iwan mo na lang ako bigla. Bumaha ang sakit sa mukha ni Rhea. Nay, anong iniisip niyo? Pipiliin ko ang totoo kong ina kasi mayaman siya? Nay, mukha akong pera pero mahal naman kita. Kung kikilalanin ko man siya, hindi mawawala sa akin na ikaw ang nagpalaki sa akin. Alam kong hindi ka perpekto pero kumare kita eh. Lahat ng desisyon mo sa buhay. Ako palagi ang una sa'yo. Kapag sinaktan ako ng mga lalaki mo, gagawa ka agad ng paraan para makalayo tayo. Hindi lang halata na pero mahal kita. Kaya kung gusto kong kilalanin ng totoo kong ina, huwag kang mag-alala kasi hindi kita makakalimutan. Niyakap siya ng mahigpit ni Gemma. Gumanti rin siya ng yakap dito. Palagi silang magkaaway pero mahal na mahal niya naman ito. Hinding-hindi niya iiwan si Gemma kahit anong mangyari. Kung kukunin siya ni Selena, isasama niya ang buong pamilya niya. Lumipas ang mga buwan, marami muna silang pinakupang mga issue. Sinabihan na rin si Lovely na siya ang nawawalang Claire. Hindi niya alam kung ano ang naging reaksyon nito, pero sana ay matanggap nitong magkapatid sila. Te, ang laki ng bahay mo, yaman mo na, sabi ni Mika sa kanya at bahagya siyang sinabunutan. Nakakainis, lalo kang yumabang niyan. Napadaig naman siya at sinabunutan din ang luka-luka niyang stepsister. Ano, nagsisisi ka na? Naway-away mo pa kasi ako Pasalamat ka, mabait ako. Napairap naman si Mika kaya napahalakhak siya. Inasar niya na lang ang kanyang mga stepsister. Ganoon na talaga ang lambingan nila. Palaging may halong pisikalan. Yun nga lang, okay naman siya sa kanyang mga stepsister. Hindi siya sigurado kung okay pa siya kay Lovely. Simula nang piliin siya ni Addison, hindi niya na ito muling nakausap. Pero umaasa siyang matanggap din naman ito ang lahat. Alam niyang mabait si Lovely, naging kaibigan niya na ito, kaya nagtitiwala siya na mababalik pa ang dati nilang ugnayan. Ano po? Ampun niyo lang po si Lovely? Gulat na tanong ni Rhea nang mabanggit sa kanya ni Selena. Tumango ang mommy niya. Oh anak, nakuha ko siya sa orphanage. Nung panahong nangungulila ako sa'yo, naging kaligayahan ko siya. Yun nga lang, habang lumalaki siya, nahirapan akong intindihin ang ugali niya. Lalo na nang hindi na siya makalakad ng maayos. Kaya sana ay unawain mo na lang siya ha? Bigyan mo rin ng panahon. Alam kong alam mo na gusto niya si Addison, hindi ba? Tumango naman siya, kaya nang magkaharap-harap na sila, sobrang kaba ang kanyang naramdaman. Gayunpaman, naging civil pa rin si Lovely sa kanya.
Sa pagkain, tahimik lang ito. Hanggang sa magsabi ito sa mommy nilang si Selena. "Mommy, mag-aaral ako sa abroad," sabi ni Lovely. "Anak," napakagatlabi si Rhea. "Kailangan pa ba yan? Dito ka na lang." Umiling si Lovely at tipid na ngumiti. "Mami, alam mong bago mangyari ang lahat ng to, may balak na akong pumunta sa abroad. Alam mo po na gusto kong mamit ang totoo kong mga magulang. Isa pa, gusto ko rin po ng space na makalimot sa mga nangyari. Gusto ko pong mag-move on. Babalik na lang po ako kapag ayos ng puso't isipan ko. Sa ngayon, Mami, take your time with your real daughter. Aaminin ko po na may part sa akin na hindi masaya na nakita nyo na si Claire. Nasanay na ako lang ang anak mo, Mommy. Pero nagbabago talaga ang lahat at alam kong kailangan kong tanggapin yon." Niyakap ni Selena si Lovely. "I'm so proud of you, anak. Thank you kasi pinatunayan mong tama ang pagpapalaki ko sa'yo." Nginitian siya ni Lovely at siya naman ang niyakap. "Nainis ako dahil bakit ikaw pang mahal ni Addison. Marami akong naririnig noon about you. Pero nung naging kaibigan kita, pinili ko magtiwala. At sana mahintay mo pa akong maghilom sa lahat ng to. Sana pagbalik ko, okay na ulit tayo." Hindi niya napigilang mapaluha. "Oo naman, sisi din kita. Hihintayin kita, Lovely. Oo, ibang intention ko sa'yo nung una pero tinuring talaga kitang mabuting kaibigan. Mahal kita, Lovely, at sorry sa lahat." Pagkatapos nun, makalipas lamang ng ilang buwan, umalis na nga si Lovely. Nalulungkot siya na lalayo pa ito para makalimot. Pero alam niyang mas kailangan niyo ng dalaga kaysa ang pilitin niya itong tanggapin agad ang mga nangyari. "Ang ganda ng singsing ko," nakangiting sabi ni Rhea. "Natupad ang pangarap ko ng bata. Nakapangasawa ako ng mayaman." Tumawa naman si Addison. "Mayaman?" Oo." Hinalikan niya ito sa mga labi at mataman itong tiningnan. "Mayaman sa pagmamahal, paninindigan at pagpili sa akin araw-araw. Thank you, Addison. Marami kang pinarealize ng mga bagay sa akin. Mahal na mahal kita." Ang kwento ni Rhea ay paalala na ang mga sugat ng kahirapan kapag hindi naghilom ay pwedeng maging gabay sa maling direksyon ng ating mga pangarap. Ipinakita nito na kapag ang isang tao ay lumaking kulang sa aruga, sa seguridad at sa dignidad, madali nating mapagkamalan na ang yaman ang solusyon sa lahat ng sakit at kakulangan sa buhay. Sa huli, itinuturo ng kwento na ang tunay na pag-angat sa buhay ay hindi lamang nasusukat sa laki ng bahay, dami ng gamit o kapal ng pitaka, kundi sa kakayahang maging tao na marunong dumamay, marunong magmahal ng hindi ginagamit ang kapwa, at marunong kilalanin na ang dignidad at pagkatao ay mas mahalaga kaysa anumang kayamanang kayang bilhin ng pera. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.